Sa book of John, chapter 19, verse 1 hanggang 18. Babasahin ko ho ng malakas. Sabayan nyo na lang sa inyong paningin. At pakigabayan na lang po yung ating mga mahal na bisita. Verse 1, Then Pilate therefore took Jesus and scourged him. Verse 2, And the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. Verse 3, And said, Hail, King of the Jews, and they smote him with their hands. Verse 4, Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him. Verse 5, Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man. Verse 6, When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify him, for I find no fault in him. Verse 7, The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God. Verse 8, When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid. Verse 9, And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer. Verse 10, Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have the power to crucify thee, and have the power to release thee? Verse 11, Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore, he that delivered me unto thee hath the greater sin. Verse 12, And from thenceforth Pilate sought to release him, but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar. 13, When Pilate therefore heard the saying, he brought Jesus forth and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha. 14, And it was the preparation of the Passover, and about the 6th hour, and he saith unto the Jews, Behold your king. 15, And they cried out, Away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your king? The chief priests answered, We have no king but Caesar. 16, Then delivered him therefore unto them to be crucified, and they took Jesus and led him away. 17, And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha. Last verse 18, Where they crucified him, and the two other with him, on the other side one, and Jesus in the midst. Ang pamagat ho ng ating mensahe ngayong araw ng linggo na ito ay The Crucified One. Inuulit ko po, The Crucified One. Sa pamagat pa lang po ng ating mensaheng paparating, self-explanatory na. Alam natin kung sino ang ating pag-uusapan. Itong mga nagdaang araw, sa linggong ito, ako po ay nananalangin sa Diyos na bigyan ako ng isang mensahe. Nagpakita siya ng mga mensahe. May mga mensahe doon na pwedeng tumbukin yung aking pagiging pastor at yung pagbibigay ng karunungan at the same time kung paano mapapaganda yung relationship ng isang pastor sa mga miyembro. Timely naman.
Kasi tuwing April, ginagawa natin yung tinatawag na pag-appreciate sa lingkod ng Diyos. Sa iba, tuwing October yan. Pero sa church na to, April. At the same time, ang buwan ng Abril ay aking kaarawan. Okay, so bukas po ang aking pinaka-kaarawan. Pero nakita ko ho at mas pinili ko na bigyang pahalaga, hindi po yung aking pagiging pastor o yung aking kaarawan o yung relasyon ko sa mga miyembro dito. Mas pinili ko ho na bagtasin yung landas na kung saan bakit ako naging anak ng Diyos. Kasi hindi po ako tatawaging magpastor kung higit sa lahat, hindi ko naman nakilala bilang personal na tagapagligtas ng kaluluwa ko ang bugtong na anak ng Diyos. Na mas kilala natin Jesus, na siyang Kristo. So dito ho sa ating mensahe, ngayong Sunday na ito, I want us to see ang isang portrait ng Lord Jesus Christ. Isang larawan bilang the crucified one. I want us to remember what He endured to provide salvation sa mga gaya nating mga makasalanan. And also, I would like for us to take a fresh look doon po sa tinatawag na Calvary. Doon sa events, doon sa may Golgotha, nung araw na yon. Gusto ko pong maalala natin, kahit ligtas na tayo, amen? Meron ng buhay na walang hanggan, yung mga ligtas na miyembro dito, gusto ko pong balikan natin. At i-preach natin ulit sa ating mga sarili. At the same time, marinig po ng mga bisita natin na meron lamang head knowledge sa bagay na ito, pero hindi pa talaga tunay na sampalataya sa bugtong na anak, kung ano po yung kagandahan ng sakripisyo ng Diyos na nagkatawang tao. Tama po yung narinig nyo. Diyos na nagkatawang tao. Kasi meron kong mga religion na ang Panginoong Yesus dinidiin nila na tao lang siya. Hindi po. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao. 100% na tao, 100% naman, hindi ko alam kung paano niya yon nagawa sa kapangyarihan niya, pero by faith, sa paniniwala ng taus-puso, I believe that. Kaya nga hindi ako nahirapan na sampalatayanan na kapag sumampalataya ka sa Kanya, maliligtas ang kaluluwa mo sa apoy ng pagdurusa sa impyerno. Amen. Gusto kong bigyan ng diin yan. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Amen. Hindi po religion. Walang kahit anong religion ang makakapagligtas. Paano yan? Baptist kayo? Kahit Baptist. Kasi hindi po Baptist na religion at hindi po kahit anong religion ang nagkatawang tao at ipinako sa krus. Hindi po kahit anong religion ang bugtong na anak ng Ama sa langit. Si Jesus Christ lang po yun. Kasi kung meron pong kaligtasan sa iba o kahit sa pangalan ng kahit anong religion, mawawalan po ng halaga yung pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. At yung ginawa niya sa krus ay isang malaking aksaya ng oras niya. At pinaasa niya lang tayong mga makasalanan. Pero buti na lang, praise the Lord. Amen. Hindi yun aksaya ng oras. At lalong ang Diyos natin ay hindi paasa. Amen. Kundi siya ang tanging pag-asa. Amen. So tignan po natin, ngayong oras na to, yun dapat nating makita. Kung gaano tayo kamahal ng Ama sa langit. Kung paano niya pinaramdam sa atin yung I love you na yon sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang bugtong na anak. I want us to see how His death doon sa cross na pinakamahalagang bagay sa Christian life na to. Amen? Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Number 1, the condemnation of Jesus. Condemnation of Jesus. Pag sinabing condemnation sa Tagalog, hatol. Kumbaga sa kriminal, sintensya. Ito yung aksyon na kung saan binibigyan ng hatol, sintensya, ang isang tao para sa isang punishment
o parusa. So dito ko makikita natin si Jesus Christ. Sumisigaw ang mga kababayan niyang Hudyo. Ipako siya sa krus. Alam ko naman ho, sariwa pa sa inyo. Lalo at kakatapos lang ng mahal na araw. Siguro sa barangay ninyo, merong mga tinatawag na Siete Palabra, at yung pinakasikat, yung sinakulo, at maririnig natin may sumisigaw, Marco! Dalhin sa Kalbaryo! Ganon. Kung di nyo na itatanong, ang tatay ko po ay dating kabilang dyan. Lalo doon sa Tatlong Bayani, maganda ang sinakulo doon eh. Lalo nung bandang mga 80s at 90s eh. Ang ganap ng tatay ko doon, napakagandang karakter, si Judas. Nakakuha nyo ko? Pero ang gusto ko pong sabihin sa ating lahat, sa kwento na ito na ating binasa, nagsusimigaw at hinahangad ng mga taong aking babanggitin ang punishment, parusa, sentensya sa Panginoong Yesus. Kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Kamatayan doon sa krus. Meron kong mga several na grupo ng tao na gusto ko pong i-present sa inyo. Na dahilan kung bakit napunta tayo doon sa condemnation ng Panginoong Yesus. At gusto ko po, buksan nyo po yung isipan at puso ninyo. Huwag po kayong tumingin sa iba. Habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, ang tignan mo, ikaw na nakikinig sa katotohanan ng Panginoon. Amen? Pwede ba yon? Amen. Okay. Silipin na po natin. Sa verse 2 at 3, tignan po natin yung unang grupo ng mga tao. Letter A, the soldiers. Sabi sa verse 2, and the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. Verse 3, and said, Hail, King of the Jews! And they smote him in their hands. So yung unang grupo ng mga tao, doon sa binabanggit kong several groups of people, bakit nakatulan ng kamatayan sa krus, condemnation, ang Panginoong Yesus ay una, the soldiers, yung mga sundalo. Sa verses na ito, makikita po natin anong klaseng mga sundalo ang dumakip sa ating tagapagligtas. Sila po yung uri ng mga tao na walang awa. Matigas ang puso. Salbahe. Ang mga sundalong ito, mga minamahal, sa kanyang panahon, makikita nyo, pinaglaruan pa siya. Gumawa sila ng korona. Nagawa sa tinik. At nung ipinatong nyo sa ulo niya, hindi po yung ipinatong lang ha. Pinabaon yung mga tinik sa korona na yon. Pinukpok nila yon hanggang bumaon sa skull niya. At the same time, dinamitan pa siya ng purple na robe. Yan po ay, ang significance niyan is royalty, kingship. Kung mapapansin nyo po sa NBA, merong isang team doon ang pangalan ni Sacramento Kings. Tapos yung uniforme nila ay kulay violet. Kasi ang ano nun, dating nun, is kingship. Nakukuha nyo ko? Pagdating sa verse 3, tignan nyo po. Dito, niloloko-loko na nila ang Lord dito, binubuli-buli na nila dito. Nung pagkasuot nila nun, koronang tinik at purple robe, ang sabi nila, Hail to the King! Oh, magbigay galang naman tayo dito sa hari ng mga Hudyo! Ganun yun. Dating yan. English lang, kaya parang social, pero hindi po social yan. Okay? Pagkasabi nila ng Hail to the King, sabay sampal. And they smote him with their hands. Hindi po sinabing isa lang ang sumampal, ha? Their hands. So ito yung mga sundalo na walang puso. At kung may puso man sila, sintigas ng bato. At kung may puso sila,
Wala silang puso para sa Diyos na nagkatawang tao. Wala silang respeto sa mga bagay na may kinalaman kay Jesus. For example, yung sinasabi niyang siya yung King of Kings, Lord of Lords, wala. Kasi binabastos nga yung pagiging king niya dito. Ginagawa siyang laruan dito, mga minamahal. So, kitang-kita yung pagiging ruthless ng mga taong ito. At the same time, sila rin po yung mga nagsugal. Noong nakapako na siya, doon sa damit niya, pinagsugalan. Meron ka bang kilala na tao? Lahat naman ng tao may puso, di ba? Pero I'm not talking about doon sa organ na heart na nagpa-pump sa chest ng isang tao. What I'm talking about, yung heart na sinasabi sa Bible. Sa Bible kasi pag sinabing heart, it is the core being of that person. Ibig sabihin yung pinaka-totoong siya. The soul. Kaya nga merong salita ng mga Pilipino, di ba? Halangang kaluluwa. Pag sinabing halangang kaluluwa, walang kaluluwa. Hindi na siya tao. Walang puso. Meron ka bang kilalang isang tao na malapit sa'yo na walang puso sa mga bagay patungkol sa Diyos? Meron siyang panahon sa mga bagay sa lupa. Meron siyang panahon sa pamilya niya, sa pagkita ng pera, sa mga pangarap niya, achievements niya. O walang masama doon. Hindi rin po kasalanan yon. What I'm trying to say is, ang buhay ay hindi lang umiikot doon. In fact, nung namatay yung kapatid ko, nakita ko ulit sa sarili kong mata na lahat na naiwan niyang damit at gamit, hindi niya dala. Iba siya kapag naririnig mo sa iba, pero iba kapag nakikita mo yung damit niya nakatupi. Iba yung tama. Iba yung hit kapag namatayan ka. At sa sarili mong mga mata makikita mo. Kasi minsan kapag hindi pa nangyayari sa'yo, alam mong masakit. Pero andun yung point na wala kang pakialam. For example, sa balita. Nakita mo, sa balita, merong ginahasa. Alam mong hindi yun tama. Alam mo masakit yun sa parents niya o sa mga nagmamahal sa kanya. Pero iba yung dating kapag sa anak mo nangyari. Sa malapit sa puso mo. Nakukuha niyo, may mga tao sa lupang ito, mag-aminan man tayo hindi, wala silang puso patungkol sa Diyos ng Biblia. Ang takbo ng isip nila, puro kasamaan. Katulad ng mga soldiers na to. Pag binanggit mo si Jesus, ginagawa nilang joke, punchline, laughing stock. Yun ang kanilang laugh trip. Para sa kanila, asa niyang Diyos nyo nung kailangan ko siya, matigas ang puso. Nawala na ng kaluluwa. Ika nga. So, kahit gumawa ako ng masama, wala akong pakialam dyan sa Diyos nyo, hindi naman ako naniniwala dyan. Asa ba yung King of Kings nyo? Lord of Lords nyo? Alam nyo, masakit man aminin yan, pero meron tayong mga kamag-anak, anak, asawa, kapatid, kaibigan, na kapag usapang ganyan na, nag-open ka sa kanila, grabe, mararamdaman mo yung kaluluwa nila. Yung muhi doon sa nag-create sa kanila. Siya ang manlilikha natin, siya ang creator natin, mga minamahal. Siguro hindi mo tinatanggap, pero kahit hindi mo tinatanggap yung isang fact o truth, it doesn't mean hindi na yung fact at hindi na yung truth. Nakukuha nyo, ha? Kasi pwedeng sa psychological reality mo, hindi yun ang reality. But, kung absolute truth ng Biblia ang pinag-uusapan natin, reality is reality. Simple and plain, mga minamahal. Kahit gaano ka nahihirapan tanggapin yon. For example, may isang Diyos, pero merong Father, merong Son, merong Holy Spirit, pero yung tatlo na yon, one pa rin. Hindi ko alam kung gaano ka nahihirapan sa logic mind mo na i-embrace yun.
But that is the truth. Trinity exists. Siguro si Rep Lito dito, marami na siya nakitang mga player na apelido Trinidad. Sasabihin niya, totoo, nag-exist ang Trinidad. Oo. Hindi lang sa apelido ng player. Kasi yung Trinidad, o sa English Trinity, nakaturuan, nag-exist talaga yon. Pero tandaan niyo po, may mga religion na nagsabi, hindi po totoo na may Trinity. Pero sa Bible, totoo yon. So may kilala ka ba na ganito? O baka naman ikaw to. Matagal ka nang nawalan ng respeto sa Diyos. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. Yung mga pinagdaanan mo. Yung mga sakit. Kaya nga lagi na lang kapag usapang Diyos, nakaganto ka. Naka-on guard ka. Ayaw mong ibaba yung kamay mo. Ayaw mong bigyan ng puwang si Jesus Christ sa buhay mo. Why? Hindi ko alam kung ano yung nagpatigas sa puso mo. Siguro yung tahanan nyo. Siguro may tao dati sa buhay mo na wala na ngayon, ewan ko. Pero isa lang ang alam ko, may mga katulad ang sundalo na to sa panahon natin. At yung hindi maamin ng marami sa kalagitnaan natin, ako yan. Pero alam mo, gusto kong sabihin sa'yo, namatay ang Panginoong Yesus para sa mga walang puso sa Kanya. Namatay siya para sa mga sundalong yan. Kaya kung hindi mo na makita yung puso mo, ultimo yung mga tao sa paligid mo, tingin sa'yo masamang tao ka na, wala na yung kaluluwa mo. Gusto niya ipaalam sa'yo, bumaba siya kasi nakikita niya na may kaluluwa ka pa rin. Napunta lang sa masama. Pero namatay pa rin siya para sa'yo. Siguro walang puwang ang Panginoon sa'yo. Pero yung namatay si Jesus Christ sa cross, makikita mo, ang laki ng puwang mo sa puso niya. Letter B, the devouts. Pag sinabing devouts, ito yung mga religious leader. 4 hanggang 7 na mga verses. Ano nakalagay ho? Pilate therefore went forth again and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him. Ano sinasabi ni Pilato bago siya magugas ng kamay? Wala akong nakitang kasalanan sa kanya, ha? So alam niya. Inosente to. Verse 5. Then came Jesus forth wearing a crown of thorns and the purple robe. Ito yung ginawa ng mga soldiers. And Pilate saith unto them, Behold the man. Tignan niyo po. Sa oras na to, bugbog sarado na po si Jesus Christ dito, ha? Verse 6. When the chief priest, yan, pansinin niyo yan. Yung chief priest, ibig sabihin, pinakamataas na leader doon sa religion nila. Anong religion nila? Meron lang silang pinaniniwalaan na isang Diyos. Kaya hindi nila matanggap na si Jesus Christ sinasabi niyang Diyos din siya. Okay. Therefore the officers saw him and they cried out. Anong sabi ng chief priest at mga kasama niya? Crucify him. Crucify him. Isipin mo, religious people. Hindi lang basta reliyosong mga tao to. Religious leaders. Ibig sabihin, sila yung mga devouts. Mga deboto sa iniwanang 10 utos ni Moses sa kanila. Hindi nila nakilala yung Diyos na nagkatawang tao na talagang pinanggalingan ng 10 utos at nag-abot kay Moses noon. Di nila nakilala yung Diyos nila. Pilate saith unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault in him. Paulit-ulit siya. Wala siyang nakitang kasalanan sa Panginoon. Which is, nasa prophecy yun. At nasa scriptures. Na si Jesus Christ ay perfect man. Siya ang patutuan ng sinless perfection. Di ba sa atin? Wala namang perfecto. Lahat naman tayo nagkakasala. Except the man na Lord Jesus Christ natin. Okay? So dito makikita natin ang utak na mga nagplano ng pagka-aresto ng Panginoong Yesus. Sila yung mga mastermind. Ang chief priests at yung mga scribes. Sila yung bumili kay Judas.
para pagtradoran ang Panginoong Yesus. Sa kanila galing yung 30 pieces of silver. So, sila rin po ang nag-accuse sa Lord Jesus Christ ng mga false charges. So, gumawa sila ng mga hindi naman totoong kwento. Mga Kristiyano, hindi ugali ng mga Kristiyano ang gumagawa ng kwento. Yung may mga false accusations sa kapwa ligtas, kapwa mananampalataya, o kahit kapwa tao lang. Hindi po pwede yung nasa opisina kayo tapos kung ano-anong mga chismis ang mga pinagagawa mo. Ngayon, kung trabaho mo to dati, nung di mo pa kilala si Jesus Christ, you have to stop. At di lang basta stop, you have to surrender it to the Lord. Kasi yung very sin kung bakit siya pinako sa cross, gawain yun mga nagpapako sa Kanya. At kung Kristiyano ka, hindi mo dapat ginagawa yun. Nakukuha nyo, malinaw ha? So ito yung habang buwat-buwat ng Lord Jesus Christ, yung krus, sila yung mga nasa gilid, minamock ang Panginoon. Tinutuya, nilalait. Kumbaga, hirap na ang Panginoon sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sila tuwang-tuwa pa sila na nahihirapan siya. Meron pa sila sinasabi na mga derogatory na mga words at comments habang buwat-buwat niya yon. So, hanggang death, nandun sila. Nandun pa rin sila. Tignan niyo po sa Mark. Mark chapter 15 verse 29. And they that passed by railed on him, wagging their heads. So, ano yan? Meron sila sinasabing hindi maganda. So, habang sinasabi nila hindi maganda, gumaganto pa sila. Yan, na napapala mo. Masyado kang feeling Messiah. So, ang tingin nila sa Lord, anak ng karpintero na Messiah. And thou destroys the temple and buildest in 3 days. Ganun sila. Ano sabi mo? Wawasakin mo yung templo na binuo ng mahabang panahon, tapos itatayo ba pagkaraan ng 3 araw? Kalokohan yan. Habang nasa gilid sila, yun yung parang senaryo na nangyayari dito. So hanggang cross, ganyan po sila. Di ba sila rin yung nagsabi, kung ikaw nga talaga yun, bumaba ka nga. Makiri pa rin. Buti na lang hindi bumaba ang Lord. Kasi ang kaligtasan kailangan matapos ng ganito. Kailangan niya mamatay sa krus, kailangan niya ilibing, kailangan niya mabuhay pagkaraan ng 3 araw. Kung bumaba siya dun, sir, lahat ng ipapanganak na tao sa lupa, didiretso sa impyerno at di na mabibigyan ng tsansa na maligtas. Buti na lang, hindi siya nakinig sa mga siraulong ito. Isipin mo, tinitiis ng Lord yun. Yung masasakit na salita na yun, habang ikaw ang personal niyang iniisip. Praise the Lord. Hindi siya hindi siya nagpabuyo, hindi siya nagpa-provoke. Tiniis niya, nagsakripisyo siya para sa atin. So these men were directly responsible for the death of the Lord Jesus Christ. Ito rin yung mga devout leaders, chief priest, religious leaders, na the same reason ng kamatayan niya sa cross. Meron ka bang kilala? Sobrang devout, sobrang relihiyoso, pero hindi kinikilala na si Jesus Christ lang ang tagapagligtas. Na kapag preach si Jesus Christ, kuya, ate, kailangan mo si Jesus Christ sa buhay mo. Siya ang maghuhugas ng kasalanan mo gamit yung kanyang nabuhos na dugo doon sa krus. Yung kamatayan niya sa krus, ang ibig sabihin nun ay justification mo. Meron ka masasalubong sa mga daan habang nagsishare tayo ng gospel o kahit habang ako ay nagpipreach dito, meron mga tao na sasabihin nila, hindi naman ganyan yan. Ikukwento nila sa'yo kung gaano sila ka-religious. Hindi po nakakapagligtas yung pagiging religious. Ang katotohanan, yung pagiging religious nila, yun ang reason kung bakit itong mga namatay na chief priest na to, religious leaders na to, itong mga devouts na to, tingin nyo ba nasa langit sila? Kung magre-real talk lang tayo, uusapang Biblia, nasa impyerno sila. Simula nung namatay sila, hanggang ngayong nakikinig kayo dito. At kapag bumalik ang Panginoon sa langit, kasi yan ang pangako babalik siya kukunin niya yung mga kanya. Hanggang matapos ang serye
ng lupang ito hanggang mangyari na yung for all eternity ng Panginoon. Yung mga chief priests na yan, yung mga devoutes na yan, nandun pa rin sila. Walang hanggan. At ang sabi, iaahon pa sila sa impyerno. Pagkaahon nila sa impyerno, sabi yan sa Revelation, ha? Babasahin sa kanila kung ano yung mga ginawa nila. At isa sa mababasa na sila ang mastermind. At sino daw ang nandun na pinapanood habang rinireview yung crimes nila? Si Jesus Christ mismo. Isipin mo, di ba? Yung pinapako mo, makikita mo ulit, tapos makikita mo, totoo pala. Kaso hindi ending impyerno. Yung impyerno daw, at yung mga iniyaon sa apoy ng pagdurusa ng impyerno, itatapon pa saan? Sa lawa ng apoy. Para sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, wala ka ng pag-asa nun. Itong mga taong ito, hindi nila nakikita na dahil dun sa pagiging nila, sakib nila sa kapangyarihan, sa pwesto nila, sa religious group nila. Hindi nila tinanggap ang Panginoon. Pansinin niyo po, pag meron kayong mga sinara ng gospel, hindi nyo ibinibring up yung religion. Ibibring up nyo si Jesus. Meron mga tao, pag inano mo sila, ibibring up nila, ay, leader din ako dun sa namin, ako nga nangunguna dun. Napansin niyo yan? Just like them. Baka may kilala po kayo. Please do pray for them. Why? Kasi ang Panginoong Yesus namatay din po sa mga relihiyoso. Maganda po ang religion, lalo na kung pure religion. Anong pure religion? Kung talagang Bible-based. Kung Biblia talaga. Nga lang, religion without the Lord Jesus Christ is hopeless. May mga relihiyoso sa lupang ito na nire-reject ang gospel. Why? Kasi kinalakhan ko na to Leader ako dun Pero ang kapalit nun kapag namatay ka, soul mo. May magagawa ba dun yung leader nyo sa church nyo? Yung posisyon mo? May bilang ba yan sa kabila? Wala. Tingin mo magmamadaling magkatawang tao ang Panginoong Yesus? Kung hindi ka importante? Kung hindi siya nanginang, sayang to, reliyoso pa naman. Seryoso pa naman siya sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pero wala siyang tagapagligtas. Cornelius. Kaya nga pinadala si Pedro para malaman niya yung katotohanan. Nanginayang ang Panginoon sa kanya, matino siyang tao Pero wala siyang tagapagligtas. Ang kulang na lang sa kanya, yung mas sigurado na yung kaluluwa niya hindi pupunta sa impyerno. Kaya pinadala ng Panginoon, sino? Si Pedro sa kanya. Ito ba yung moment mo? Baka relihiyoso ka. Sa sarili mong paraan. Maganda yan. Lalo kung may Bible din naman. Lalo kung may Jesus din naman. Pero gusto kong sabihin sa'yo, my friend, gusto ko ipakilala sa'yo, hindi yung Jesus ng religion. Yung mismong anak ng Diyos. Yung Jesus ng Bible. Hindi lang Jesus ng Baptist Church na to, kundi Jesus ng langit. Amen? Yun ang kailangan mo. Verse 6 hanggang 16, makikita naman natin yung governors. Sino yan? Si Herod. At sino? Si Pilate. Both ang mga governors na to, o mga rulers na to, pareho po silang guilty. Kasi alam nilang walang kasalanan si Jesus Christ. Inosente siya, but they ignore that fact. Kasi natatakot sila sa mga tao. Natatakot sila sa sasabihin ng publiko, sa comment ng tao. Sa unang tingin kay Pilate, animoy, ginawa niya ang lahat na makakaya niya para maabsuelto ang Panginoon. Paulit-ulit pa nga siya I find no fault in Him. Pero di ba sinabi niya sa Lord Jesus Christ na magkausap sila, kaya naman kita i-release Bakit di niya ni-release? Governor siya Nasakop ng kanilang imperyo ang mga Hudyo. Walang magagawa ang mga yon. Pero may ginawa ba siya? Wala. Parang isang babaeng humihingi na saklolo sa isang pulis. Dahil merong gustong manghalay sa kanya o nahalay siya. Pero walang ginawa yung otoridad. Sa panahon natin, umiiral pa rin no? So, kung tutuusin, hindi kailangan ni Pilate ang opinyon ng mga Hudyo, ng mga tao, kahit ng chief priest. Maging si Herod, hindi niya kailangan yung mga nasa tabi niya para palayain si Jesus. Pwede siya magbigay ng utos, direktiba na palayain siya. Huwag niyo siyang gagalawin. Pero hindi po Dahil nagpabaya sila,
At tatakot sila sa sasabihin ng iba. Kaya napako ang Panginoon sa krus. Meron ka bang kakilala? Na kahit nakikita niyang, tama naman yung preaching ni Pastor Ryan eh. Nasa Bible naman eh. Pero bigla mo naalala, magagalit kasi yung tatay ko eh. Magagalit kasi yung nanay ko. Kakantsawan kasi ako ng mga kumari ko. Pagtatawanan ako ng mga kumpare ko. Anong sasabihin ng mga kamag-anak ko pag nagpalit ng religion? Alam nyo po dati, yung hindi pa ganito ka-moderno ang panahon natin, yung medyo konti-konti lang. Hindi naman tayo sobrang uusog. Kasi pag umusog tayo sobra, para na akong lolo eh. Noong mga bandang 2004, yan, kakasave ko lang yan eh. Pag nagpapalit ng religion, kasi medyo sarado ang ating bansa noon. Ang sasabihin nila, at isa ko sa naririnig ko, kaya ka nagkamalas-malas kasi nagpalit ka ng religion mo. Nangyayari yan, di ba? Pero ako po, isa ko sa hindi sumasagot doon. Kasi nakikita ko po to sa mga kababayan natin, hindi nila naiintindihan yung sinasabi nila. Just like the Lord Jesus Christ, patawarin mo sila, hindi nila alam ginagawa nila. Hindi nila nakikita, hindi ako nagpalit ng religion. Kundi nagising na ako, nakilala ko na, hindi religion ang tagapagligtas. Kaya yung iba po, natatakot sa lola, sa magulang, sa asawa, kaya ayaw nang magsimba. Kasi sasabihin ng asawa, pag nagsimba ka dyan, makikita mo yung damit mo sa labas. Meron kong mga nangyari, mga young people ko, nakita na nila, kahit ngayon, sa modernong panahon, nagsimba. Pero tinapon sa labas ng bahay yung damit. Sabi ko sa isip ko, ano bang gusto nating mga adult? Gabihin ang anak natin sa mga gantong preaching na kung saan tinuturuan yung anak natin, tsinatsaga na mawala yung kanilang pagiging palasagot at hinahatak sila palayo sa barkada, inuman at droga. At the same time, nakikilala pa nila si Jesus Christ, nasisecure yung kaluluwa nila, naayos yung takbo ng isip nila, tapos meron pang pa-basketball paminsan-minsan pag Webes, na kahit gabihin, alam mong galing sa matinong lugar at nagtuturo ng salita ng Diyos, o gagabihin yan sa boyfriend niya. Hindi yan magtatagal. May apo ka na. Pinaaral mo. May panganay na. Magugulat ka, yung anak mo, yung barkada nila, mga adik, pero anak mo lang nalulong. Kaya sabi ko nga minsan sa asawa ko no? Mamimili ka lang talaga eh. Saan mo ba gusto gabihin ang anak mo? Sa atin, pag ginagabi, pinapahatid natin. Eh yung iba, minamadaling araw, di mo alam kung saan galing. Kala mo, thesis. Yun pala, motel na. Hindi ko naiintindihan. Minsan meron pa akong mga narinig. Yung magulang nagagalit kasi ginagabi sa prayer meeting. Pero nung hindi nagsisimba yung anak nila, nagre-rebelde, wala silang magawa, tumatakas. Tapos pag bumalik, di naman sila galit. Ayaw mo bang mapabuti ang anak mo, hindi lang dito sa lupa, hanggang sa kabila? Tsaka pag naligtas yung anak mo, matuto yan sa Bible, yan yung magpe-pray para sa mabuting kalusugan mo. At the same time, baka makapagdala sa'yo sa Panginoon at makita mo, ay tama pala, maganda pala yung napuntahan ng anak ko. Hindi lang pala dahil sa sports, hindi lang pala dahil sa nangungupo na siya. Ngayon, kilala ko na rin ang tagapagligtas. Meron mo ba kayong kilala na ganon? Mga ganong tao? Natatakot sa tao? Kaya iba, hindi ako makapag-baptize kasi natatakot po ako eh. Magiging kagaya ka ba ni Pilato at ni Herod? Matatakot ka sa sasabihin ng tao? Alam mo, ito ang problema eh. Ito ang problema nating mga tao. Naranasan nyo na ba yung bumibili ka ng damit para makita ng mga taong may ayaw sa'yo? Nangyayari po yun. Di ba, minsan meron kang kapitbahay na ayaw sa'yo. Ngayon, ipapakita mo ngayon yung tagumpay mo. May kotse na ako, may bahay na ako, may magandang damit na ako. Ngayon, isasalampak mo yun sa mukha niya, lahat ng tagumpay mo, achievements mo. Alam mo, kahit anong gawin mo doon sa taong yon, hindi ka na magugustuhan, ayaw nga sa'yo. So, para ka lang, sorry sa word, para kang tanga, na pinipilit mo magustuhan ka niya, ayaw nga niya sa'yo. Eto si Jesus Christ, gustong-gusto ka niya. Oh. Gusto ka niyang iligtas.
Minsan ang mga tao kaya hindi sila maligtas kasi nga nakapokus sila sa mga ayaw sa kanila. Si Jesus Christ, hindi mo siya pipilitin. Gustong-gusto niya. Ang tagal ka na niyang iniintay. Ano pa? Thieves. Verse 18. Ito, sikat na sikat po itong dalawang ito. Amen? Sa verse 18, makikita natin yung thieves. Where they crucified him and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst. So meron dalawa daw na kasama ang Lord Jesus Christ nung pinako siya. Magkabilaan. Tapos ang Lord Jesus Christ, ang man in the middle. So makikita nyo po, may dalawang thieves o magnanakaw. Yung isa, rineredicule ang Panginoon at nire-reject siya. Yung po yung hindi sumampalataya sa kanya. Yung isa naman, inawat siya. Tumigil ka nga! Hindi siya kagaya natin. Tayo, makasalanan tayo. Siya, hindi. Gumanon yung isa. Tapos yun yung nagsabing, Panginoon pag nandun ka na sa paraiso mo, wag mo akong kalimutan Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, kasama kita sa paraiso. Ang ganda nun. Ganda nun linya na yon. Alam mo kung bakit? Buhay pa yung magnanakaw. Sinabi niya na, at sinigurado niya na, kasama kita sa paraiso. Anong significance nun? Pwede mong matiyak ang kaligtasan mo habang buhay ka pa. Pwede mong matiyak habang nandito ka pa sa lupa ang pagpunta sa langit. Paano yon? Kung gagayahin mo yung magnanakaw, nasasampalataya ka kay Jesus Christ. Yung magnanakaw, sumampalataya na ang Panginoon na magdadala sa kanya sa paraiso. Ikaw na makasalanan, alam mo yan sa sarili mo, na kailangan mong sumampalataya na si Jesus ang magdadala sa iyo sa langit. These two thieves, sila ay mga kriminal sa harapan ng mga tao. Itong dalawang ito ay nagre-represent sa mga kriminal sa harapan ng Diyos. Ang tawag, makasalanan. Bakit ba tayo tinawag na makasalanan? Kasi meron tayong nilabag ang utos ng Diyos. Ang tawag doon yung tinatawag na transgressions o trespasses. Kapag sinabing trespasses, nakakita na po ba kayo ng sign na no trespassing? So pag nag-trespassing ka, kung lumagpas ka doon sa guhit o sa gate, tapos pumasok ka sa isang private property, pwede kang kasuhan ng trespassing. Ibig sabihin, lumabag ka sa batas. So tayong mga tao, lumabag tayo sa batas. Kailan? Nung kinagat ni Adan yung forbidden fruit. Minana po natin yung pagiging makasalanan. Kaya pansinin nyo po, sino dito may mga apo na taas kamay? Okay. Mga anak, pansinin nyo yung anak nyo at apo nyo. Hindi nyo yung tinuruan na magsinungaling. Pero pag tinanong mo, sino nakatapon nito? Hindi ko alam. Si ano? Kahit tayo ng mga bata tayo, di ba? Ginagawa natin yun, kusa. Kasi ganun ang ginagawa ng mga makasalanan. Magkasala. Parang ganito. Sinabi ko na to noon. Ano bang ginagawa ng aso? Kusang gagawin ng aso, tumahol. Anong kusang gagawin ng isda? Lumangoy. Nakukuha nyo ho? So yun yung naturalesa. Tayo mga tao, naturalesa natin, magkasala. Kasi diniklara tayo ng Panginoon ano? Makasalanan. At dahil makasalanan tayo, hindi natin kayang i-absuelto sarili natin. Sino po dito? For example, nakagawa ka ng krimen, pupunta ka ngayon sa korte, ikaw ang abogado ng sarili mo. Kaya mong i-absuelto ang sarili mo. Ipawalang sala ang sarili mo. Wala, di ba? Kukuha tayo ng taga-pamagitan. Ang tawag doon ay abogado, attorney. Siya yung magtatanggol sa'yo para maabsuelto ka. Ang ama ay parang ganyan. Ang ama, yung hukom. At ang hatol is guilty ang taong ito. Ngayon, si Jesus Christ ang aapila. Teka lang po, bago niyo siya itapon sa impyerno, magpapapako na lang ako sa krus sa kasalanan niya. Ngayon, kung payag siya na ako magbayad ng kasalanan niya, ako po magbabayad. Kaso marami sa atin, nag-o-offer na ampaw. Di ba ganon kapag wala ka abogado? Nasa batas natin yon. Kapag ang isang kriminal ay walang kakayahang magbayad ng kanyang private attorney,
ang gobyerno ay obligado na magbigay sa kanya ng attorney. Sino nagbigay sa atin ng attorney? Ama din, si Jesus Christ. At ang kanyang katwiran para ma-justify tayo is yung kamatayan at pagkabuhos ng kanyang dugo sa krus at resurrection niya. Now, the question is, gusto mo ba makalaya? Kung tatanungin mo yung mga nasa Muntinlupa, gusto nila. Ayaw nilang mamatay doon. Ayaw nilang mahiwalay sa pamilya. Ayaw mahiwalay sa pamilya. That is the exactly na ibig sabihin ng death o sa Tagalog, kamatayan sa Bible. Ang ibig sabihin ng death ay pagkakahiwalay o paghiwalay, separation. Ang gusto ni Jesus Christ, kaya siya namatay sa krus, yung pagkakahiwalay natin bilang makasalanan sa Ama, ibalik tayo sa Ama. Paano niya ginawa yun? Sa kanyang sakripisyo sa krus, sinelyo niya yon para yung kaluluwa natin namatay, babalik sa Ama kapag sumampalataya sa Kanya. Pero kapag tinanggi mo yung Kanyang pagbibigay absuelto sa kasalanan ng sa katawan, di ka sumampalataya, mararanasan mong mahiwalay ng walang hanggang sa Ama sa langit. Ibig sabihin, sa impyerno ka na nun, sa lawa ka ng apoy. Sa oras na abutan ka ng kamatayan. Again, hindi ako naniniwala dyan. Maniwala ka sa katotohanan o hindi, ang truth, mananatiling truth. Kahit sabi mo, convince mo muna ako, hindi nangungumbinsi ang totoo. Pinipili yan o hinihindian yan. So itong magnanakaw na ito, yung isa sa dalawang magnanakaw, di ba? Yung isa, pinili niya. Alam niya na makasalanan siya. Meron ka bang kakilala na makasalanan? Nagtatanong lang ako, hindi ko naman sinasabi ikaw yon. Pero may kakilala ka ba na tao na makasalanan? Na kayang magpakumbaba at kilalanin na, makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas. O baka meron ka rin kakilala na katulad ng isa pang magnanakaw. Hindi ko ito kailangan. Hindi ko kailangan ng Jesus Christ. Paninindigan yung kanyang pagiging makasalanan. Pag pinanindigan mo yan, hindi mo makikita yung nakita ng isang magnanakaw na nakita niya yung paraiso. Ibig sabihin, hindi mo makikita ang langit ng Diyos. Tandaan nyo pumupunta ang isang tao sa impyerno, hindi dahil tinapon siya doon ng Diyos. Kundi binigyan siya ng Panginoong Diyos Ama sa langit ng pagkakataon na sampalatayanan at maligtas, huwag mapunta doon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pero pinili niya na hindi. Kagaya ng isang magnanakaw na tinutuya ang Panginoon. So mapupunta ka sa impyerno hindi by accident. By choice. Letter E. Commoners. So sino itong mga commoners na ito? Yung mga ordinaryong tao, yung mga nakikiusisa habang binubuhat niya yung krus. Di ba pag merong 7 palabra, doon nakikita yung mga commoners, mga ordinaryong tao. Nakikita mo, yung mga nanonood, spectators, commoners, mga ordinaryong tao. So, naniniwala ako, yung mga commoners sa kwentong ito yung mga nakakita ng mga pinagaling niya yung bulag, pilay, ketungin, pinagaling niya yung merong inaalihan ng masamang espiritu. Nakita nila yun. May mga ilan doon, kasama doon sa kumain doon sa milagro doon salad, yung konting isda, konting tinapay, at yung iba pa. Pero alam nyo po, itong crowd na to, hindi sila ordinaryong crowd Pagkatapos nila makinabang sa Panginoon, sila din yung same crowd na nakinabang, at the same time, same crowd na nilalait ang Panginoon. Tandaan nyo, ang daming umalis sa Panginoon, natisod sila, natisod. At nawala sila. Sa panahon natin ngayon, marami din ganito. Pag niyaya mo sa simbahan, kailangan ang pag-uusapan lang natin, love, 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 love. Pag pinag-usapan yung kasalanan, ayaw na bumalik. Pag pinag-usapan na yung kabanalan, ayaw nang makinig. Pag pinag-usapan na yung tinatawag na impyerno, nananakot doon. Binanggit mo yung mga bagay, kung di ka tatawagin, yung pastor doon, egoistic. Yung pastor doon, condemner. Yung pastor doon, legalist. Homophobic. Maraming common people ang ganyan. Meron ka ba kakilala na ganon?
Isang ordinaryong tao, pag tingnan mo siya, hindi naman siya kriminal, hindi naman siya masamang tao. Ordinaryong tao lang, saktuhan lang. Hindi talaga siya salbahe. Kumbaga hindi siya soldier. Ano yung pangalawa? Hindi rin siya devout. Hindi rin siya ano pa? Hindi rin siya governor, hindi siya sikat sa lugar nila. Ano pa? Hindi rin naman siya kriminal. Sadyang ano lang, sakto lang. Ordinaryong ano lang, mamamayan lang ng Pilipinas. Pero it doesn't mean na law-abiding citizen ka ng Pilipinas. Makakaligtas ka na sa kaparusahan ng impyerno. Marami hong commoner, unknown sa lupang ito, unheard o never heard, pero rinig na rinig sila sa impyerno. Baka meron kayong kakilalang ganon. Kailangan nyo na po silang syaran. O baka naman ikaw na yung pinapasyaran ng Lord ngayon. Yung tipong, kahit naman mamatay ka yung buong barangay at buong lungsod ng Mandaluyong, hindi naman iiyak. Nakita na po ba kayo sa barangay nyo ng gano'n? Yung napadaan kayo? Hindi mo naman kilala. Dumaan ka lang. Nakita mo, may mga nakikiramay, di ba? Tapos, nakita mo nung Sunday, inililibing na siya. Tapos makikita mo yung mga ibang tao, wala lang, dead ma lang. Tuloy-tuloy ang buhay. Maraming tao mamamatay ng gano'n. Tapos hindi na maaalala. Pagkaraan ng 5 taon, yung buto mo aalisin na sa sementeryo. Ilalagay na sa sako. Pag hindi nasabihan yung pamilya mo, wala na, tapos na. Pero it doesn't mean hindi yun nag-exist. Nandun yun sa ilalim. Walang hanggan. So, sa pagtatapos ng ating mensahe, mga minamahal, soul winning tayo. Kailangan tayo ng mga soldiers. Kahit gaano pa kahalang ang kaluluwa nila, o kahit gaano pa katigas ang puso nila, kailangan nila ang Panginoong Hesus. Kailangan din tayo ng mga relihiyoso, ng mga devouts. Kasi sayang naman po yung pagiging religious nila, sayang naman po yung pa-Bible at pagpe-pray nila. Kailangan nila yung totoong Diyos. At the same time, wag po kayong mailang doon sa mga kapitan, kagawad, o kahit sinong may posisyon sa trabaho ninyo at sa school ninyo. Kailangan din po ng mga governors na yan, ng mga authorities, ng Diyos. Kaya kailangan po natin ng matitinong man of God. Kasi kung hindi po tayo magtitino, mga Kristiyano, hindi ako magtitino bilang pastor, kahit share natin yung mga nasa pwesto, yung mga rulers, mga governors, mapa-work o school o kahit sang field, pupunta po sa impyerno ang kaluluwa nila. Nakakuha nyo ho? Letter D. Kailangan din ho nating sharean. Yung mga tinitignan natin na, may mga background dyan na hindi magaganda. Mga gangster, mga ganito yung ginagawa. Mga minamahal, galing din po ako sa kalye. Buti na lang naman po, meron nag-share sa amin na ang pangalan ay si Gerald Acelejado. Kasi ang talagang nagtanim sa akin ng salita ng Diyos paulit-ulit habang nagre-recording kami dati. Maliban sa nanay ko. Kumbaga, yung iba negatibo, wag na yan si Ryan, parang di naman yan eh. Pero naayos po ako dahil doon eh. Nataniman ako ng salita ng Diyos. Kaya nung may nag-invite sa akin Baptist Church, hindi ko alam, kala ko dati wala lang yung kwentuhan namin sa gospel. Nin-invite na ako sa isang Baptist Church. Doon ako sumampalataya sa Lord. At panghuli, yung mga commoners, yung mga nasasalubong natin sa daan. Mag-ano kayo kasi minsan yung mga nasasalubong natin sa daan, kung sino pa yung walang-wala, yung pa yung medyo matataas yung ihi, habaan nyo po yung pasensya nyo. Ayoko pong makilala yung church natin na kapag hindi maganda ang posisyon sa lipunan o sa field na pinagtatrabaho nila, hindi natin pinapansin. Kahit mababa pa yan, kahit janitor lang yan, kahit labandera lang yan, sharean nyo po ng gospel. Pag naging bisita po natin sa church, kahit hindi po malaki ang income niyan, kahit hindi po nakakotse yan, may kaluluwa yan, sharean nyo po ng gospel.
Kasi ang Panginoon, hindi po siya tagapagligtas na magaganda ang ayos at estado. Tagapagligtas po siya ng lahat. Okay? Point number 2. The crucifixion of Jesus. The crucifixion of Jesus. Pag sinabi hong crucifixion o crucifixion sa Tagalog, ito po yung method ng capital punishment na kung saan yung isang nagkasala o makakatikim ng parusa na ito ay itatali at ipapako sa isang malaking punong kahoy na ang itsura ay pakrus. Siguro naman ko, alam nyo na ang ibig sabihin ng itsurang pakrus. Ito po ay malaki na beam. Nakukuha nyo ko? So at hahayaan po itong criminal na ito o itong may sala na ito na nakatali, nakapako o nakahang doon hanggang eventually kamatayan niya ang bagay na yon. Loss of blood, suffocation. So, sa ganyang paraan po, nabigyan ng condemnation ang ating Panginoong Hesus. These verses gives us a brief account of the time Jesus spent doon sa may Kalbaryo. John doesn't give us some just little details bagkus binigyan niya tayo ng enough na detalye para maintindihan at magkaroon tayo ng insight na malinaw sa bagay o sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesus. Simulan na natin, letter E. The grievousness of the cross. Pag sinabi nating grievousness o grievous, ibig sabihin, painful. Makakaramdam ka talaga ng matinding sakit o paghihirap. Sa verse 18, kung titignan nyo po doon sa ating teksto, verse 18, ano nakalagay? Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst. Nasa gitna daw ng dalawang tao, which is alam natin, yung dalawang magnanakaw yon, at ang nasa gitna daw ay ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Dito po makikita natin na siya po ay crucify na. Ngalan po, dapat nating ma-realize na ang ginawa niya sa krus ay hindi simpleng bagay lang. Hindi po ito madali. At kung tao-taong usapan lang talagang nakakatakot gawin ang bagay na ito. Kahit nga siguro sa atin ipagawa sa atin to walang gugustuhin walang papangarapin Tapos mamamatay ka pa sa mga mismong tao na nagpapapako sa'yo o naglagay sa'yo doon sa krus. Siguro kung merong ganyang tao sa natin, ang sasabihin nila nasisiraan na ng ulo o bait. Pero ang Panginoong Hesus natin, hindi po siya nasisiraan ng ulo. At lalong hindi siya nawawala sa kabaitan niya at katinuan niya. Makikita ho natin dito yung pagmamahal ng Diyos na nagkatawang tao. Kasi kaya niyang gawin ang isang bagay na hindi madali. Wag lang tayong mapano. At hindi lang yung basta mapano. Na para bagang na-aksidente ka lang o nagkasakit ka lang. Hindi po. Ito po yung kapahamakan sa apoy ng pagdurusa. Grievous. Napakasakit. Imagine mo, yung haba ng pako na inilusot sa mga kamay at paa ng ating Panginoon. Imagine mo yung oras na hanging siya doon sa cross. Imagine nyo po yon. Matapos kang bugbugin, matapos abusuhin yung katawan mo, buong magdamag, tapos bigla ka na lang itatali at lalagyan ng mga pako sa kamay at paa. Ako po, ini-imagine ko pa lang, nasasaktan na ako Yung mapapapikit ka na, yung para bagang pag nilalaliman mo yung pag-i-imagine, nilalagay mo yung sarili mo doon, parang pati ikaw nasasaktan Nakukuha nyo ho?
Ang Panginoong Yesus pa kaya, hindi siya nasaktan. Tandaan niyo po nung pinako siya sa krus, hindi siya gumamit ng kapangyarihan para maging painless ang cross. Yung sakripisyo niya doon, sufferings talaga yon. Kaya nga doon sa hula pinakita na talagang maghihirap siya. At talagang magkakaluray-luray yung laman niya. Tayo ini-imagine pa lang natin, sa kanya, lahat yun ay totoo. Kaya nga minsan, ako bilang pastor, pag tinititigan ko yung mga miyembro, ako nasasaktan ako mismo Yung preach kami ng preach para magising ka dun sa kasalanan, tapos ikaw lumalaban, nagmamatigas, deadma, tapos pinapakita mo kay pastor, wala lang, kapatid, yan yung mismong kasalanan kung bakit isinabit at ipinako at namatay sa krus ang Panginoon. Nagpepiesta sa utak mo at puso mo si Satanas. At kinukonsinti mo yon sa buhay mo. Hindi ba't nakakahiya yon? For example, yung pride. Yung ayaw mong makinig. Dahil dyan sa kasalanan na kayabangan na yan, kaya merong bumaon na mga pako sa kamay at paa ng Panginoon. Kaya dumanak ang dugo niya. Dahil sa kasalanan na yan. Yang kayabangan na yan. Tapos eto ka, ayaw mong makinig, kahit sinasabi ni pastor ay tama kasi nasaktan ka. Yun kasi ang hirap Pag nasaktan na tayo, nahindian na tayo, ayaw mo nang makinig. Alam niyo po ba mga minamahal, madalas, kapag tayo ay napagsasabihan, nahihindian ng ating pastor, tapos hindi mo matanggap, hindi naman yun si pastor ang first time mong ginanon. Yun ay refleksyon kung paano ka makipag-usap sa Diyos pag nagpe-pray ka. One time, may isa akong kaibigang pastor, kausap ko siya. Meron siyang isang young people, nung hindi pa leader, talagang obedient, submissive, kita mo talagang may potential at promising, pero nung binigyan ng power, cellphone na siya. Late na siya. Pag may service, pag Wednesday, nag-a-activate yung sakit. Nakikita siya ng ibang mga full-time. Nakikita siya ng ibang mga Bible student. Nakikita siya ng ibang mga adult. Sinabi ngayon kay pastor. Pagkasabi kay pastor, ang ginawa ni pastor doon sa youth leader na yon na bago, kinuha ngayon yung cellphone niya at grinound siya. Pero makikita mo, yung young people, imbis magpakumbaba, anong ginawa? Naging cold. Lalong hindi mga umaatin sa mga dapat atinan. Nagpapahabol. Alam mo ginawa ng pastor? Sinoli sa kanya yung cellphone niya. Nung sinoli na sa kanya yung cellphone niya, nag-alsa balutan siya. Hinabol ba siya nung kaibigan ko? Hindi. Pag mga ganun po, hindi hinahabol yun. Pumasok siya sa pinto ng church na hindi siya pinipilit ng pastor. Lalabas din siyang ganun. Huwag niyo pong hahabulin. Salvation nga, walang pilitan Pagtatapat pa sa Lord. Tapos magmamatigas tayo sa mga ganyan. Pag sinasaway tayo. Minsan tayo, di ba? Tayo mga pasaway, nananaway rin tayo Pero pag di ka sinunod, nagagalit ka rin Nakukuha nyo ho? Pero hindi natin nare-realize yun. Pero ikaw, ganun ka. Nakukuha nyo? Ano ibig mo sabihin? Yang kasalanan na pinapairal mo, na hindi mo sinusuko, ay para mong inuulit yung pagbaon ng mga pako sa kamay at paa ng Panginoon. Inuulit mo yung araw na yon, yung grievousness na naranasan ng Panginoon doon sa cross. Magbago na tayo. Magbago ka na, hindi dahil matanda ka, dapat dati ka pa nagbago. Ang tagal mo nang ligtas, kaya nga ako, nakikipagkwentuhan din ako doon sa isa kong kaibigang pastor, Ba't kaya walang pagbabago? Tayong makita. Minsan inaano yun sa mga pastor, di ba? Yung mga bulaang propeta, false prophet. Baka kaya walang mabuting bunga kasi hindi naman talaga ligtas. Hindi lang po mga pastor ang ganun, mas maraming miyembro ang ganun. Sinabi lang ng Panginoon yung mga false teachers. Pero mas marami pa rin pong false converts sa loob ng simbahan. At kapag ganyan po tayo mga minamahal, sinasabi natin, ay hindi ako kabilang dyan, save naman talaga ako bakit pinapractice mo pa rin yan?
Yan yung pinaka-reason kung bakit yung kamatayan ng Panginoon sa krus ay napakasakit. Kaya nga siya bumaba para hindi ka mapunta sa napakasakit na impyerno. Tapos ipapractice mo yan sa harapan ng mga taong niligtas niya. Or should I say, sa katawan mismo ni Kristo. Mga minamahal, konti na lang ang panahon natin dito sa lupa. Pabalik na ang Panginoon. O kaya ikaw, pauwi ka na. Hindi natin alam kung sino. Tanggalin mo na yung katigasan ng ulo. Matuto ka ng sumunod talaga. Matuto ka ng mag-submit. Baka akala mo may oras ka pa. Yan ang kasinungalingan ni Satan, may oras ka pa. Pero ang totoo, wala. Tomorrow is never promised, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko sa inyo i-imagine mo yung haba ng pako at yung nakasabit ang Panginoon doon. Ewan ko, kung hindi ka bumalik sa katinuan mo. Ewan ko kung magbabad ka pa rin dyan sa kasalanan na tinatago-tago mo sa isip mo at puso mo. Ewan ko kung pauto ka pa rin sa mga bulong ni Satanas na mga mental attitude niya sa'yo. Ewan ko kung magplano ka pa rin mag-backslide at mag-double life. Kasi yun ang kulang sa atin. Pinipreach natin ang ebanghelyo sa mga nasasalubong natin sa daan. Sa mga street preaching, Bible study. Kaya minsan walang power, walang dating, parang dry, kasi hindi mo na regular na pinipreach sa sarili mo. Preach mo sa sarili mo. Yung 3 pako na bumaon sa kamay at paa niya. Yung butas sa tagiliran niya. Yung korona sa ulo niya. At yung nagkaluray-luray na katawan niya nakasabit. Ewan ko kung ganyan pa rin ang maramdaman mo sa Christian life mo. Kasi para ako nasa ilang Preach mo yung gospel ng ganon. Ewan ko kung hindi ka mailang. Kasi iba naging komportable na sa kasalanan, di na naiilang. Preach mo yung gospel. Maaalala mo, dyan sa pinaka-paborito mong kasalanan, na hindi mo tinitignan na kasalanan, ewan ko kung hindi mo siya makita kung ano siya. Tatawagin mo talaga sa totoong pangalan niya yan. Pero hanggat hindi mo pinipreach, kung gaano ka-grievous yung nangyari sa Panginoon sa cross, mananatili mong best friend ang kasalanan na yan. Para kayong magkabit na the more kayong nagtatago, the more exciting. Nakukuha niyo mga minamahal? Alam niyo ho ba na ang crucifixion ay widely regarded bilang most horrible form of execution na nai-devised ng mga unang tao sa sangkatauhan? Kapag ang isang person o isang tao ay ipinako sa cross o sa krus, ang nails nito, ang mga pako nito, ay daraan doon sa tinatawag na median nerve. Tapos, ito po ay magra-run through doon sa tinatawag na forearms ng taong yon sa kanyang mga kamay. Resulting saan? Sa pagkairita po ng kanyang median nerve. Tapos, magdadala po ito ng tinatawag na spasms. Ano yung Tagalog ng spasms? Pulikat. Magdudulot po ito sa katawan ng pulikat. Tapos noon, makikita mo yung katawan dahil sa hirap na hirap sa pagkapulikat, bigla na lang po itong magsasag dahil sa sobrang fatigue o pagod. So, manghihina po yung mga limbs. Tapos, anong mangyayari, Pastor? Dahil doon, magkukulaps po ang katawan. Na magre-result saan? Doon sa chest muscles na ma-prevent yung lungs from expanding. Ang kasunod nun ay ang magiging tanging paraan na lang para makahinga yung taong nakapako doon sa cross ay iangat ng kanyang sarili gamit ang mga pako sa kanyang mga kamay habang kinokontra naman ang mga pako sa kanyang mga paa. Hindi ba't napaka-grievous nun? Painful. Napakahirap. Napakasakit nun. Nga lang, eventually,
Dahil sa paulit-ulit na proseso na hahatakin nung nakapako sa krus yung katawan niya gamit yung pako sa mga kamay niya, tapos babatakin siya pabalik. Nung pako, tsaka nung gravity ng lupa, mapapagod siya sa sistema na yon. Habang hinahatak mo pataas, di ba? Bugbog sarado ka na, punit-punit na yung laman mo, sisirit yung dugo mo. Tandaan nyo po, umaagos yung dugo doon sa likod ng Panginoon Jesus. Bago pa siya ipako, punit-punit na yung laman niya sa likod. So, hindi mo alam kung saan ka babaling sa sobrang grievous, painful, hirap at sakit. Ano mangyari? Ma-exhaust yung nakapako. Tapos, dehydration. Pansin niyo ang Panginoon, di ba, humingi siya ng maiinom. So, later on, pag hindi na kinaya, bibigay ang katawan. Saan? Kasi pag bumagsak siya ulit, mahirapan na yung chest muscle. Ay ikamamatay niya talaga. Suffocation. At isa po ang pagkamatay na sa paraan ng suffocation sa pinakamahirap na paraan. Mga minamahal, ito lang gusto ko ipunto. Pinaghirapan ng Panginoon yung posisyon mo sa harapan ng Ama. Sana naman ipako mo yung sarili mo sa tama at mabuti ayon sa Biblia. Hindi dahil sa matanda ka na, tumatanda ka na. Hindi dahil sa may camp tayo. Kundi sana ma-realize mo, may nagpakahirap sa masarap na pwesto mo sa langit. Nakakahiya sa Panginoon natin kung yung lihim na kasalanan na yan ay regular ka pa rin nakikipagtagpo na may matamis ng ngiti. Sana ko ma-realize natin yung mental attitude sin na yan, that is not self-talk. Actually, you are listening to someone and that is not God. Tas eto ka, pinaniniwalaan mo. Nire-recite mo pa. Tas ang sasabihin sa ni Satanas, good boy, good girl. Sana ho, bago tayo pumunta sa camp, makita natin na ang isa sa pinaka-importanteng bagay sa camp, bago ka lumapag doon, maayos yung takbo ng isipan mo. Kasi ang labanan ay sa isip. Kayabangan, kahalayan, takot, at iba pa. Mamimili lang si Satanas ng pipindutin kung saan tayo magre-react. Sana makita natin ang tunay na kaaway. Kasi madalas ang nakikita natin kaaway si pastor eh. Hanapan natin ng butas si pastor para meron na akong lisensya. Para meron na akong reason. Legit na ang pagkawala ko sa church. Hanapan natin ng hindi tamang masasabi si Kuya Albert. Pikunin natin si Kuya Albert para meron na ako maituturo. Mga minamahal, yung mga tao maniniwala. Pero ang langit, kitang-kita ka. Kung save ka, hindi man mabilis ang palo, pero lagi mong tatandaan, ang Panginoon, hindi siya kumikilos gamit ang speed. Kumikilos siya gamit ang season. Kaya makukuha mo ang panahon mo. If I were you, pahalagaan mo ang gospel. Bigyan diin mo yung grievousness ng cross. Walang anak ng Diyos na kakarnal-karnal. Ang hindi sasabihin, by God's grace, by faith, magpapaka-spiritual na talaga ako. Magtitino na akong anak ng Diyos. Simula ngayon, not I na, not I. Ano man ang sagot ng Panginoon sa panalangin ko, yes man, wait man, at lalo na kapag no, not I but Christ. Ipapako ko kung anong gusto ng Panginoon sa buhay ko. Yun ang mangyayari. At yun naman talaga ang pursing purpose natin dito, mga minamahal. Tagasunod. Hindi po tagadikta.
Tayo po dapat yung nagpapakumbaba, hindi po nagmamaldito at nagmamaldita. He must increase. Tayo po ang dapat mag-decrease. At kung kailangan nating ikaltasin sa katawan natin, lahat ng mga kayabangan natin, katigasan ng ulo natin, bago tayo pumunta sa camp, gawin na natin. Pastor, gagawin lang namin dahil sa camp? Hindi nga dapat nataon lang, pa-camp tayo. Dapat noon pa. Gusto ko lang i-take mo yung chance. Kasi sa mga Baptist, laging sinasabi, isa to sa pinaka-importanting event sa loob ng isang taon. Church camp. Which is true. Ang dami po mga nagsuko ng buhay sa mga camp. Ngayon, kung hindi po kayo naniniwala, ako po naniniwala. Kasi ang dami ko pong nakilala na mga naging pastor at asawa ng pastor. Meron mga hindi, pero mas marami pa rin yung nangyari talaga. Okay? The Lord Jesus Christ died horrible, vile, and cruel death. It is indeed grievous na death. At lahat po yon dahil sa pag-ibig sa atin. Sana naman po, kahalagaan natin yung nagmahal sa ating Diyos. Tayo nga, di ba? Pag nababaliwala yung pag-ibig natin sa kapwa-tao natin, nasasaktan tayo. Hindi naman siya ordinaryong person. Hindi rin ordinaryo yung sinasaktan mo. Siya yung namatay para bayaran yung kasalanan mo. Kaya sa susunod, na mag-ugali ka, mag-asal-aso ka na naman, mag-attitude ka, alalahanin mo yung gospel ni Kristo. Mabuting balita, pero grievous ang cross. Nahirapan siya para mapadali ang katiyakan mo sa langit. Kinuha niya yung pangit para mapaganda ka sa langit. Okay? Letter B. The meaning of the cross. Ano ba talaga ang meaning ng ginawa ng Panginoong Yesus sa cross? It's all about love. Pag-ibig. Pag-ibig kanino? Sa ating mga makasalanan. Kay pastor na makasalanan. Sa mga preacher dito na makasalanan. Sa mga kalalakihan, kababaihan, mga kuya, mga ate, tatay, nanay, na naritong makasalanan. Lahat ng makasalanan na nandito. Lahat ng kasama sa Romans 3:23. Lahat ng makasalanan. Lahat ng makasalanang ligtas na. Yung mga grace recipients para sa atin. Sana wag mong kalimutan yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang nagbigay sa iyo ng bagong buhay. Bagong nilalang. At nagbigay sa iyo ng ticket ng iyong flight ng sigurado mong destinasyon sa kabilang buhay. Kaya minsan pag nagso-soul winning tayo sa iba, di ba? Ang tingin pa rin natin self Naalala ko nung nagso-soul winning ako, meron ako mga kasamang mga adult, kaya sila nagso-soul winning para ipakita sa ibang grupo na marami kaming na-win. Para pagdating dun sa church, makikita, ako yung pinakamaraming nadala. Pero alam nyo, nakikita ko sa mga ganon, oo, nadadala. Pero hindi tumutubo. Hindi nagpapatuloy na mamatay din yung mga dala-dala. Bumabalik lang sa mundo. Alam niyo bakit? Kasi nakikita ng Panginoon kung sino nagmamahal sa Kanya pabalik. Sabi sa Bible, siya ang una nagmahal sa atin. Kaya mahal natin siya pabalik. Ang soul winning ay usapang pagmamahal. Hindi usapang paramihan. Kung kani-kanino ito. Hindi po ganun yan. Hindi po ito contest. Nakukuha niyo ho? Yes! Totoo, sinabi ko, tignan mo kung sino nadala mo dito. Ang ibig ko sabihin doon, tignan mo kung sino yung kaluluwang minahal mo ng lubos sa Panginoon dito. Kanino mo nakikita yung sarili mo? Hindi puro yun para yabangan mo ang kung sinong walang dala. At sa atin naman mga hindi pa nakakapagdala, yun ay maging hamon. Bakit nga ba hindi ka nagdadala? Ikaw nga nadala. Nakukuha nyo ho? Yan yung sinasabi ko mga minamahal, kahit sa pinakamagandang motibo, intensyon, at maging adhikain, si Satanas talaga papasok lagi.
Ako, naranasan ko na yan maraming beses. Meron akong pinipreach bilang pastor na ganito, iba ang rehistro sa mga tao. Kahit gano'n mo pababawin. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi nyo pong ipagpe-pray na bigyan kayo ng Panginoon ng pure heart. Tinan nyo po doon sa list natin sa camp, maayos na isipan. Kasi si Satan nakatambay yan sa isipan. Hindi po kayo manonood ng bold nang hindi siya nakatambay dyan. Nandyan siya, nakaabang siya. Tatambay siya dyan pag alam niya, pauwi ka na at mag-isa ka na lang. Same time, same place. Kaya nga ako, lagi ko sinisikap po. Pag umaalis ako, kasama ko yung asawa ko, kasama ko sila Preacher Marvin. Mahirap po pag mag-isa. Binata ka man, dalaga ka man, may asawa ka man o wala, mahirap. Lalo pag Kristiyano. Yun nga yung sinasabi ko, akala mo, self-talk lang. Hindi siya self-talk. Actually, that voice is teaching you something. Now, ang panlaban dyan is, huwag mong kalimutan yung meaning ng cross. Ba't ka ba nilagay ng Panginoon sa church? Ba't ka ba naligtas? Bakit ka ba nagso-soul winning? Dapat isa lang ang meaning, isa lang ang ibig sabihin. Walang ibang dahilan. Ayaw mo may pumunta sa impyerno. That's it. Sino makakuha ng credit? I don't care. Ang makalaga may na-save sa sanctified. Kaya tignan mo ulit kung sino dito yung nadala mo. Tignan mo. Kung may nakita kang isa, dagdagan mo pa na isa. Kung may nakita kang dalawa, dagdagan mo pa ng dalawa. Hindi para magpamukhaan yung iba na may dadala ko, marami na. Hindi. Kahit magdala ka ng marami, kulang pa ang buhay mo. Sabi nga ni Pablo, kahit ibigay niya pa ang buhay niya, kulang pa. So lahat ng mga madadala mo dito sa church na to, kahit ikaw pa ang pinakamadami, hindi mo maipagyayabang sa Lord dahil kulang pa yan. Ba't ko sinasabi? Ang tanging soul winner lang na meaningful, na maraming nadala talaga sa Ama, si Jesus Christ. Si Jesus Christ nga, hindi nagbibilang eh. Lahat tayo nadala niya. Tama ba? Sabi doon, I am the way. Siya ang daan pabalik sa Ama. Siya talaga ang soul winner. Pero yung ating sinusundan, wala kang maririnig na nagbibilang. Yung halaga dito, hindi sa bilang. Hindi naman to pera eh. Di ba pag pera, magbibilang ka para makita mo yung halaga? Ang Panginoon, hindi siya doon nakatingin. Sa halaga muna. Tapos doon niya na mapabilang sa pamilya ng Diyos. At sa katawan ni Kristo. Sana ho ganun tayo mag-isip. Amen? Sabi sa Bible, God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. He died for us. Amen? That's why, dapat mamatay din tayo para kay Kristo. Hindi literal na dying, kundi not I but Christ. Yung buhay natin, sa Kanya na. Hindi na sa iba. Siya na ang priority. Hindi na yung nararamdaman mo. Kaya yung may mga sakit, yung may mga sinat, yung may mga nilalagnat, tinatrangkaso, pambihira, pag may sakit ka nga, nakakapag-Roblox ka pa, nakakapag-computer ka pa eh. Nakakagawa ka pa minsan ng ibang mga kasalanan kapag tulog na ang iba eh. Kahit inaapoy ka na ng lagnat eh. Tama ba? Pero pag magsisimba, talagang todo dahil lang, akala mo stage 4 cancer ka eh. Akala mo nagdadialysis siya eh. Akala mo malalang UTI na hindi makatayo eh. Yun ang nakakaya sa Panginoon. Hindi mo mapatay-patay yung excuses mo. Lagi ka na lang merong excuses, lagi ka na lang merong talk back. Pag kinausap ka ng nanay mo, para kang napakagaling na panyero, abogado, lagi kay may sagot pabalik. Pero pag sa church, umiiwas ka sa sagot eh. Umiiwas ka sa talk back, kaya absent na lang. Tapos pag magsisimba, makikiramdam kung okay pa ba. Mapapagalitan ba ako ni pastor? Mapapansin niya ba? Maaalala niya ba? Mapansin ko man yan, hindi ko maalala, nakita ka niya. Again, ang Panginoon, hindi siya kumikilos gamit ang speed. Kumikilos ang Panginoon by season. Kaya, yung mga nagsasabi, wala naman ah. Hindi naman kami pinalo ah.
Nanakot lang si pastor. Ang takbo kasi ng isip nila, agaran silang papaluin pag umalis sila. Speed. Hindi nila nakikita, ang Panginoon, never siyang umasa sa speed. Season. Ultimo nga ang soul winning niya eh. O ayan o. Tignan niyo yung paligid o. Ang dami ng aanihin. Season yun ng anihan. Yung illustration niya sa mga disipulo niya. Kaya yung mga nagtatangka po dito, na kung ano-ano yung mga umaandar sa isip natin, nakikinig ng preaching, pero sumasagot sa isip. O kaya, kung hindi naman nagdadabog, binabaliwala ang salita ng Diyos. Matagumpay si Satanas sa'yo. Nagtatanim ka ng hindi magandang mga binhi na aanihin mo someday. Paano maiwasan yan? Preach mo lagi yung meaning ng cross. May mga mawawala sa church na to, mga minamahal, katulad ng mga nasaksihan ko. Pero habang hawak mo yung meaning ng cross, walang taong nawala ang makakatisod sa'yo. Kasi hindi ka naman nagsisimba para kung kaninong tao. Nagsisimba ka dahil sa meaning ng kamatayan ni Jesus Christ. Kaya ka nga nagpabaptize, nagpamiyembro dahil dun sa meaning na yun eh. Nung kanyang death, burial, at resurrection eh. Kaya yung mga umaalis, nakakalimutan nila yung meaning. Kaya hindi meaningful yung pag-a-add sa kanila. Kaya anong ginawa nila? Sinobstruct nila yung sarili nila. Inalis nila. Hindi sila nagpa-correct, hindi sila nagpa-review. Alam niyo po ba ang cross ng Panginoon at yung ginawa niya sa cross? At mismo si Jesus Christ, siya po ay isang malaking correction at rebuke sa ating mga makasalanan. Mga sinners tayo eh. Dahil sa Kanya, naitama tayo. Dahil sa Kanya, patuloy na nare-rebuke mga mali nating takbo ng isip. So, wag nating bitawan yung meaning ng cross na yon. At sakto, papunta tayo sa camp. Dapat baon-baon natin yun. Kasi, mahirap naman po pupunta tayo sa camp, tayo pa magiging reason. Kaya meaningless yung cross. Kaya meaningless yung crucified, the piercing purpose. Tayo pa yung maninira ng spirit, ng mood. Naranasan ko na po yun sa mga camp. May mga bratinela, may mga nag-iinarte. Huwag nyo pong gawin yan. Kasi hindi po yung programa ni pastor ang sinisira nyo. Meron mga ganun, humahagik-gik eh. Hirap si pastor, no? Kita ka niya. Matakot po tayo kasi sabi sa Bible, I will laugh at their calamity. Sabi ng Panginoon. Yung mga ganyan, ultimo yung prayer nyo, hindi papakinggan ng Lord. Kung may nakikinig man sa'yo, ikaw lang yun. Kasi hindi nangungonsinti ang Panginoon ng ganyan. Nakukuha niyo ko? So, preach the cross. Lord, ilagay mo sa isip ko, ba't ka namatay? Itong attitude na to, hindi to dapat makita eh. Dapat wala to sa camp. Or should I say, dapat wala yan sa Christian life mo. Okay? Daily dying, mga minamahal. Yun yung piercing purpose, daily dying. Deny self. Not I, but Christ. He must increase. Tignan niyo po yung possessed man. Ano sabi niya? Lord, sasama na lang ako sa'yo. Pagkatapos siyang palayain, di ba? Anong sagot ng Lord? Yes ba? Hindi. Wait ba? Hindi. Anong sagot? No. Uwi ka sa pamilya mo. Hinindian siya. Meron ba kayo nakita nagdabog siya? Wala. Masaya siya. Pagpunta niya ng Decapolis, nag-preach siya kaagad. Alam mo, minsan, mas maganda yung no ng Lord para maraming makikinabang na iba. Yun po tayo dapat. Minsan sa no, nakikita kung talagang not I, but Christ. Madali yung he must increase, I must decrease kapag kumakabig ka. Ang Panginoon nga, sinara ng Ama sa langit ng kalangitan, di ba? Sabi niya, bakit daw siya forsake? Nagsara. Ultimo dun sa hardin, anong sabi niya? Kung pwede mo lang alisin itong cup na to, di ba? Pero alam ng Panginoon ang sagot ng Ama, no. Kasi kapag nag-yes ang Ama, kinuha yung cup na yun, hindi na tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya tinake ng Panginoon yung pagsasara ng langit. Pati yung gabi ng prayer niya sa Gethsemane. Kaya nga naging meaningful. Lahat ng NO na yun. Kaya masasabi na natin, yes, 100% tagalangit kami. Yun ang meaning ng cross.
Gusto nyo maging matinong Kristiyano? Gusto natin maging matinong pastor? Gusto natin maging matinong church? Huwag mo kalimutan yung meaning ng cross. Okay? Letter C. The necessity of the cross. Kapag sinabing necessity, mga minamahal, importante. Pinaka-importante. Are you saying mas importante pa yung literal na krus kaysa sa tagapagligtas? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Necessity of the cross, ang ibig ko pong sabihin doon sa, excuse me, ang ibig ko pong sabihin doon sa necessity of the cross ay yung pinaka-importanteng nangyari o ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi doon ho ginawa ang kaligtasan. Doon ho nangyari ang pagliligtas. Yun po yung necessity of the cross. Maraming gustong isanitize po ang gospel para maging appealing sa lost world. Para hindi ma-offend ang mga unsaved, mga unbeliever. Andyan yung wag daw babanggitin ng impyerno. Wag babanggitin yung tinatawag na lawa ng apoy. Wag masyadong didiinan yung preaching sa tinatawag na kasalanan. For example, adultery. For example, kabaklaan. Kapag sinabi mo yung mga yan, judgmental ka, homophobic ka, egoistic, condemner, legalist, self-righteous ka. Pero mahirap pong banggitin yung necessity ng cross nang hindi mo binabanggit yung bigat at intensity ng kasalanan. Maging yung pupuntahang mabigat na kapahamakan sa apoy ng pagdurusa at lawa ng apoy. Andyan yung sinasabi nilang abangan na lang natin yung tugtugan. Wala akong makakapalit sa preaching ng gospel. Amen. Para sa akin maliban sa dapat i-preach ang impyerno, lawa ng apoy, mag-preach laban sa kasalanan, isa ko sa pinaka dapat pinipreach palagi sa church na to ay yung mabuting balita. Yung gospel ni Kristo. Dapat si Jesus Christ ang laging binibida dito. Hindi po ginagamit si Jesus Christ bilang ladder sa sarili mo. Kaya nga hindi tayo dapat nakakita ng mga ganito nagpapatotoo. Tapos ikikwento niya kung gaano siya kasama, kung gaano siya kawalang niya. Tipong mas, sinabi na ni Apostle Paul, siya ang chief of sinners. Mas chiefest pa siya. Ang chief mo Kaya nga natuwa ako sinabi ni Pastor Dag doon nung minsan pumunta ako sa La Loma Yung sinabi niya, gusto niyo bang malaman kung anong ginagawa kong mga kasalanan nung unsaved ako? Sumagot siya, it's none of your business. Actually, yung mga kasalanan mga pinagagawa natin, hindi mo na kailangan iniisa-isa pa yon sa harapan ng mga tao kasi baka dumating yung segundo, akala mo nagpapatotoo ka, pero si Satan, tinitwist ka na niya unti-unti. Na nagiging mayabang ka na sa patotoo mo, inaangat mo na yung sarili mo bilang pinakamasama sa aming lahat. Pero ang sinasabi mo, ganito ako kasama, tapos ganito niya ako binago, pero ang nangyayari, nagiging tungtungan na lang ang Panginoon. Parang bangkito na lang ng kayabangan mo ang Panginoon. Kaya dapat po, hindi na kinikwento kung gaano ka kasama. Kasi wala namang pinakamasama. Lahat tayo makasalanan. Kahit dun sa pinakamalalang kasalanan, murder, hanggang sa pagsisinungaling, same kasalanan. Kaya hindi na po natin ikwento na, ganito ako dati. Hindi mo kailangan ikwento. Romans 3:23, period. Revelation 21:8, period. Nakukuha niyo, mga minamahal? Kaya yun yung necessity ng cross, dapat lagi natin pinipreach. Mga kalalakihan, mga kababaihan, ang gusto ko pong pinakamatutunan yung doktrina, yung necessity ng krus ni Kristo. Gusto ko po gumaling kayo sa pagpipreach, sa iba't ibang klase ng pagtuturo at pagpipreach sa gospel ni Kristo. Hindi ko po inaasahan na gumaling kayo sa pagtuturo ng cheerful giving, pera. Nakukuha nyo Maraming pwedeng matutunan sa Bible ng mga iba pang mga doktrina. Andyan yung modesty,
pananamit ng lalaki, babae, itsura ng mga Kristiyano, Christian living, etc., etc., etc. Pero sa church na to, ang pinakapangarap ko po sa mga kalalakihan dito at mga kababayan, lalo na sa mga kalalakihan, ang pinakamagalugad nyo na katuruan, yung preaching tungkol sa kaligtasan. Meron ako mga narinig yan dati sa mga sinaunang baptist. Ano ba yan si pastor? Ulit-ulit sa kaligtasan? Baka kasi di ka paligtas. At maniwala ka sa hindi, ang daming hindi ligtas. Yung nagbaptize nga lang ako sa Antipolo, yung 3 binaptize ko, di pala mga ligtas. Maniwala kayo sa hindi, meron pa rin sa kalagitnaan natin, hindi ligtas. Merong youth leader na hindi ligtas, may preacher na di ligtas, may nagpo-full-time ng di ligtas, meron nagmi-mission at pastor na di ligtas. Bakit ganon? They are deceived. Nakakala nila yung head knowledge ay same sa tinatawag na saving faith. Kapag ang isang tao, naintindihan niya lang yung tinatawag na paliwanag sa kaligtasan, pero never siyang pumunta doon sa kanto ng repentance na siyang dinidemand ng Diyos na una mong makita sa sarili mo, makasalanan ka. Dumiretso siya kagad dun sa faith lang. Ang mangyayari dyan, makikita mo yan, walang desire at walang consistency sa paglakad sa holy living yan. Kaya nga makakita ka na kinatandaan na nila at kinakamatayan na nila yung immorality at corruption kahit miyembro sila ng simbahan. Ano man ang posisyon nila sa loob ng simbahan. Tapos nag-aabang ka ng palo, walang dumadating. Kasi wala talagang dadating. Kasi ang pinapalo lang, anak. Ang nag-iintay sa kanila, kapahamakan. Kasi ang palo ay para lang doon sa mga naintindihan yung necessity of the cross. Yung mga talagang anak. Kaya nga makakakita ka ng mga nasa likod ng pulpit Naaalibadbaran sila kapag ang preaching gospel. Hindi sila interesado doon. Pero pag ang mga conferences, usapang pera, buhay na buhay. Kung may mga ganong leaders, may mga ganon ding members. Pero hindi sila makaamin. Why? Because yung pride nila, dinaya sila. Kaya hindi sila makaamin. Mga minamahal, ang blood ng Lord Jesus Christ, literal na blood, may power. Hindi siya figurative. Ang church na to, naniniwala tayo doon sa yung nabuhos yung dugo ni Kristo, may power yon. May mga Baptist, naniniwala sila na wala daw power yon. Yun daw ay paglalarawan lang ng hirap. No, hindi. Hindi po yun ganon. Hindi po yun isang lyrics lang sa kanta. Kundi necessary yun. Kasi sabi sa Bible, without shedding of blood, walang remission o kapatawaran ang kasalanan. Mas naniniwala ako dun sa verse kaysa dun sa nagturo na kung sino lang sa likod ng pulpit. Anyways, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo, kung di pa rin kayo ligtas at inyo pa rin nakikita yung necessity ng cross, wala akong magagawa. Ikaw man ay miyembro dito, bisita dito, ikaw man yung tagapakinig namin sa YouTube, wala akong magagawa. Parang lang yan paglayas ng mga miyembro sa isang church, paglipat nila. Desisyon nila yan Wala tayong magagawa dyan. Volition mo yan. Ganon din sa kaligtasan. Pero, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ito po ay pivotal moment sa buhay mo. Kasi hindi na to mauulit kung mamamatay ka. Kapag walang gospel, wala tayong pag-asa. Kung hindi siya namatay according sa scriptures, nalibing at nabuhay muli, kahit anong gawin natin, kahit magtatumbling tayo, wala tayong pag-asa. Pero praise the Lord, nandun yung necessity of the cross. Sa cross doon ginawa ang kaligtasan. Amen? Doon nangyari ang pagliligtas sa atin. Kaya ngayon, 100% kaya nating sabihin, pag namatay ka ba, sa langit ka pupunta? Absolutely. Siguro yung iba, ayaw pa rin nila. Ay, hindi, kailangan may mabuting gawa pa rin. Kailangan mo pa rin, bla 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 bla. Pag mga ganyan, mga minamakal, ano na lang ako sa desisyon ko. I'll take the rugged cross and the blood of the Lord Jesus Christ. Yun nabuhos para sa akin, para sa payment ng aking katubusan. Full. Dating kasalanan,
kasalanan sa kasulukuyan, maging sa hinaharap. Praise the Lord, may Jesus Christ tayo. Amen? The crucified one. Tayo mga ligtas sa church na to. Yung mga ligtas na miyembro dito. Salamat dahil merong willing at able na Diyos na nagkatawang tao. Na nag-suffer para sa ating behalf. Para hindi na tayo mag-suffer for all eternity sa impyerno at sa lawa ng apoy. Sa mga nandito pa rin, sinasabi ko, hindi ko na kayo pipilitin, pero ang hirap sabihin na parang ganun lang, no? May kaluluwa kasi yan, kapwa-tao natin eh. Yan tanong ko, naligtas ka na ba talaga? Huwag mong hayaan yung bumubulong na si Satanas, nakakahiya. Hindi yan self-talk, hindi lang ikaw ang nag-iisip niyan. Alisin mo yung hiya na yan kasi yabang yan. Mas maganda magpakumbaba. Magtiwala sa Panginoon para sa kaluluwa mo. At sa atin kong pagsasara, bago tayo mag-pray para sa ating camp na paparating, mag-share po kayo ng gospel sa mga makikita nyo bago tayo pumunta sa camp. Huwag nyo pong hayaan na nagtatrust pa rin sila sa ibang bagay. Kailangan po nilang ma-born again. Kaya nga ako, sobrang saya ko nung nalaman ko naligtas yung dalawang kapatid, tapos nawala yung ate ko sa church, nakabalik bago siya mamatay. Tapos nalaman ko yung tatay ko, nakatanggap din pala sa Panginoon, kunento sa akin ng nanay ko. Kasi hindi ko yung tinatanong dati. Kasi bata pa ako noon eh. Pero yung nanay ko din na nagkwento. Pero gusto ko pong sabihin sa ating mga Kristiyano, kailan ka magsisiseryoso sa soul winning? Kasi kung talagang ligtas ka, may desire ka. At gusto mong gawin yan consistently. Siguro hindi mo pa alam kung paano mag-share. Pero kaya mong magpatotoo na ganito ko naligtas. Hindi mo kailangan maging bihasa sa Bible. Kailangan mo lang magpatotoo kung paano ka naligtas. Amen? So, I hope and pray, mga minamahal, na bago tayo pumunta ng camp, yung crucified one, ang ating Lord Jesus Christ, niyayakap mo yung gospel niya. Amen? Simula sa camp, hanggang sa dulo ng tema nating crucified. So, ang pagtugon, kung ano man ang panawagan sa inyo ngayong gabi, ay nasa inyo. Ako po, tagapaghatid ng mensahe. So, pag-pray nyo po, yung mga mensahe na aking gagawin. Pag-pray nyo po si Pastor Jonathan Linobo. Pag-pray nyo rin po si Pastor Ramil Olalia. Pag-pray nyo po ang mga ate natin sa church na to. Lalong-lalo na yung mga kuya natin. Kasi ang leadership ay nakapatong sa balikat naming mga kalalakihan. Pag-pray nyo kami na mag-step up kami. Amen? Huwag nyo kaming sukuan, ipag-pray nyo po kami. At pag-pray nyo po itong mga kabataan natin na to, yung mga ibabaptize, please pray for them. Na maging mahuhusay silang soul winners someday. Leaders ng mga churches. At yung iba sa kanila ay maging talagang kagamit-gamit sa susunod na generasyon. Amen? At ipag-pray natin yung pagkakaisa natin. Pag-pray nyo po lahat sumunod kay pastor. At sumunod sa preaching. Huwag nyo pong kalimutan yon. Ipag-pray nyo si pastor. Na nasundin namin si pastor. Nasundin namin yung mga preaching. Sundin namin yung mga leaders at yung mga tinuturo nila. Ha? So, yun lamang po. I hope excited na po ang lahat. Tayo po ay mananalangin na para sa camp.